driver. Ang kanila bang sasakyan ang nakarnap o kung ano pa mang kadahilanan. Gusto po natin itong malaman. Okay, maraming salamat po. Good morning. Good morning din po sa inyo. Police Chief Superintendent Benito Estipona, Commander ng Special Investigation Task Group. At makakasama po natin live sa studio si Atty. Joey Cruz, ang abogado po ni Raymond Dominguez. Atty. Cruz, good morning po. Good morning, Arnold. Opo, kamusta po ang kliyente ninyo at kayo ba'y okay naman po yung nakikita niyong pagtrato ng pulis sa inyong kliyente na si Raymond? Maayos po ang kanilang pagtrato kay Mr. Dominguez. Opo. Lalo na po at nasa kamay na sila at pangangalaga ng ating kapulisan. Kayo po mismo ang nag-suggest no, na dito kay Raymond na parang ilagay niyo yung sarili niya sa kustudiya ng pulis, di ba, Atty.? Ganun nga po, dahil mayroong mga lumalabas na balita, bagamat hindi sa studio na ito, Oo. na si Raymond Dominguez ay subject na ng manhunt at pinaghahanap na at wanted sa batas. Opo. Ganun, wala pa namang formal na kasong naihahain laban sa kanya. Opo. So para matahimik na ang lahat, pati ang ating kapulisan at ang kanyang mga pamilya, ay minabuti kong siya'y payuhan na pansamantalay magpaaruga doon sa ating Bulacan na PNP na kung saan malapit sa kanyang tirahan. Opo. Nang magkagayon at kung sino man ang gustong maghanap sa kanya at magtanong tungkol sa isinasagawang investigasyon, ay malapit na lamang. At mahalaga pa rito sa kanyang ginawang pansamantalang pag-aaruga sa Bulacan PNP, ay nabawasan ang pressure ng kasong ito. Pero ngayon po, ano ba tawag sa kanya? Di ba arestado na ho siya sa Camp Crame? Yan nga po ang ating nagiging issue na Oo. dapat naman ay hindi pagtalunan kundi isumitin natin sa hukuman. Oo. Na nung panahon na si Mr. Raymond Dominguez ay nagpaaruga sa Bulacan PNP, ay wala pa pong kasong naisasampa sa kanya. Okay. So anong termino nung dapat gamitin ngayon? Ay submission for voluntary custody po ang tawag doon. Hindi pa rin arestado? Ngayon nga po, kahapon po, yung mga kaibigan po natin sa CIDG, Oo. na nagkaroon kami ng pag-uusap. Ang pagpunta po ako ni Raymond dito sa Bulacan PNP ay kanyang kusang kalooban. Opo. Ngayon po ako at kung kayo ay may hangarin na siya ay ilipat ng custody, maaari naman po ako hinga natin ng opinion si Mr. Dominguez kung siya ay papayag. At sa ganung pagkakataon po ay sinabi na po na kung hindi siya papayag, siya po ay under arrest na. Under arrest. So ano po susunod na hakbang ng inyong kampo para sa inyong kliyente? Ang nangyari po kagabi ay siya ay iningkas na dahil siya ay arestado na. Ay nag-waiver po kami under Article 125 at magsusumiti po kami ng karampatang counter affidavit kung saan isasalaysay namin ang aming panig at ang aming mga ebidensya. Tapos sa preliminary po, maghahain ho ng motion para makapag-bailo uli itong si Raymond. Yan naman po ay kahit saang criminal Proseso yun eh. Oo. kahit saan pong criminal proceeding ay proseso po yan at karapatan ng bawat isa na sa pagsasampa ng kaso, lalo po ang walang piyansa, ay maghain ng motion to post bail o para makapagpiyansa sa kadahilanan na may hina ang ebidensyang inilalahad ng prosecution. At karapatan naman po ng prosecution at kanilang obligasyon na ito ay kanilang hadlangan o sila ay maghain ng objection at magpresenta ng mga karampatang ebidensya na magpapatunay na malakas ang ebidensya labang kay Mr. Dominguez at hindi dapat bigyan ng piyansa. Okay, yung kapatid niya si Roger, kayo din ho ba ang abogado? Opo, ako rin po ang tumatayong abogado ni Ano pong Roger. payo niyo sa kanya? Siya rin ba magbaboluntaryong ilagay yung kustudiya uli sa pulis? Iyan po ay bukas na panawagan sa kanilang dalawa at nauna po si Raymond. At inaasahan ko, Ogie or Roger, kung napapanood mo man itong live interview kay Mr. Arnold at kanyang mga kasama, ay sumuko o magpa-voluntary custody ka na rin sa ating kapulisan para maging maayos ang proseso ng investigasyong isinasagawa sa kasalukuyan. Okay, wala ba kayo hinanakit na parang nasasento sa magkapatid? Lahat na ho ng kaso ng karnaping sa bansa. Ay mayroon po mga nag-oobserba na bakit na lang sa lahat ng carnapping incident na nangyayari sa Bulacan ay ipinapatong dito kay Raymond Dominguez lang naman. At
nang dahil dito, para na rin matapos yung ating mga pagdududa o yung mga alalahanin, ay pagtulong-tulungan po natin lutasin yung bagay na ito. Kung bakit sa mga nangyayaring mga carnapping incidents sa Bulacan at sa karatig lalawigan ng Pampanga, Opo. ay laging nasa sentro o natutuon sa magkapatid na ito. Okay, Attorney, isa na lang po, pakipaliwanag na sa publiko, yung 30 mahigit na carnapping case, lahat po ito bintang. Isa lang po munang pagtatama na hindi po 30 kundi mga 14 pong kaso 14, okay. ang nasa sentro kay Mr. Raymond Dominguez dito sa lalawigan ng Bulacan, na kasalukuyan naman ay dinidinig sa iba't ibang sangay ng hukuman. Pero may kaso ba siya murder tsaka rape, tulad na sinabi din ng ilang leader ng pulis natin? Tama po yun na mayroong isang kasong carnapping with rape na sa kasalukuyan ay nakasampa sa piskalyan ng Pampanga. At sa aking personal na kaalaman ay hindi pa kami nakakatanggap ng resolusyon sa bagay na ito. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Ay, maraming Good salamat morning din po, Mr. Ay, isa na lang po. Opo. Magkakilala ho ba ni Raymond itong si Alfred Menjola o si Bading? Wala po akong personal na kaalaman tungkol sa bagay na iyon, Mr. Arnold. Okay, thank you po uli. Salamat din po. Attorney Joey Cruz, abogado po ni Raymond Dominguez. Dalawa pang hinihinalang safe house ng Dominguez Carnapping Syndicate sa Pampanga, sinalakay ng mga otoridad. Tumambad sa mga operatiba ang sari-saring bahagi ng mga kinatay na sasakyan. Narito ang report. Hindi inakala ng mga residente ng Villa de San Agustin sa Barangay Camuning, Mexico, Pampanga na may illegal na raw palang nangyayari sa kanilang lugar. Kahapon, sinalakay ng mga pulis ang isang bungalow type na bahay na hinihinalang isa sa mga safe house din ng Dominguez Carnapping Group. Pinalibutan ito ng kawayan na bakod kaya't hirap ang mga residente na makita ang loob. Sa maliit na garahe nito, tumambad sa mga otoridad ang isang tow truck at sari-saring chinap-chap na piyesa ng mga sasakyan. May nakuha rin silang 3 plaka at isang commemorative plate na may nakasulat na prosecutor. Isang booklet din ng LTO Motor Vehicle Inspection Report ang nakita sa loob ng bahay. Agad namang kinuna ng fingerprints ang ilang ebidensya. Sa tapat naman ng bahay, isang inabandonang Mitsubishi Grandis ang natagpuan. Ayon sa nakalap na impormasyon ng pulisya, isang nakpil ang umuupa sa bahay. Hinala nila mismong ang kapatid ni Raymond na si Roger Dominguez yun. Kwento ni Kagawad Orlando Yandan, palagi raw maraming magagarang sasakyan na pumaparada sa tapat ng bahay. Ilang lalaki na nasa edad 24 hanggang 26 ang madalas nilang makita roon. Pero nang pumutok na ang balita kaugnay sa mga pagpatay sa car trader, nung sinunog sila, sinalasano, doon medyo paunti-unti nang nawawala ang mga sasakyan hanggang sa ang natirang nakikita ko, yun na lang yung dyan. ganito rin ang inabutan ng mga otoridad nang pasukin ang isang bahay sa subdivision sa bayan naman ng Mabalacat. Na-recover doon ang isang pulang Honda City at 2 SUV. Nabawi rin ang mga kinatay na piyesa ng sasakyan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, hindi nila natunugang may iligal na operasyon sa kanilang lugar. Ilang opisyal ng PNP at ahensya ng gobyerno na posibleng may kaugnayan sa Dominguez Carnapping Syndicate, pinaiimbestigahan na ng DILG. Paniwala ni Secretary Jessie Robredo, posibleng ang koneksyon ng sindikato sa mga taga-gobyerno ang dahilan, kaya hindi pa ito tuluyang nasusupil. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Mabilis gumalaw, malinis magtrabaho at sadyang madulas. Ganito'y sinalarawan ng PNP ang Dominguez Carnapping Group na isa sa mga grupong nasa watchlist ng pulisya. Hinala tuloy ni DILG Secretary Jessie Robredo, malawak ang galamay ng kilabot na Carnap Group. Yung carnapping po, hindi naman yung lalaki at lalaganap kung wala pong makasama, nagre-register ng mga sasakyan. At dahil labas-masok daw ang miyembro at leader nito sa kabila ng patong-patong nilang mga kaso, may iba pang hinala ang kalihim. Hindi ko inaalis na hindi lang pulis, baka po iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasi nga kung no bail, naka-bail,
paano nangyari? Isa sa mga posibleng imbestigahan ng hepe ng Bulacan na si Senior Superintendent Fernando Villanueva na tinanggal sa pwesto. Ayon mismo sa hepe ng PNP, may impormasyon din daw silang natatanggap na nag-uugnay umano kay Villanueva sa Carnap Group. Marami tayong informasyon na nare-receive, merong written, merong telepono. Sa ngayon, wala pang pahayag si Villanueva sa issue. Samantala, sinampahan na ng reklamong carnapping at murder si Alfred Menjola. Ang itinurong suspect na siya nakipagtransaksyon umano kay Evangelista kaugnay sa pagbili ng Land Cruiser. Ipinakita niyang litrato ng magkapatid na Dominguez sa loob ng Malolos Provincial Jail sa Bulacan kung saan daw niya sila nakilala. Bakit yung nga ba lumantad at ano ang gusto mong mensaheng sabihin sa lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon? Hindi kinaya ng konsensya ko yung nangyari kay Vincent Evangelista. Dahil ako po, aminado ako kung credibility ko ang tinatanong nyo. Estapador lang ako, hindi ako mamamatay tao. Kinasuhan na rin ang kasabat umano niyang si Ferdinand Parulan, habang for further investigation naman ang 7 iba pang suspect na at large pa rin ngayon. Kabilang kapatid ni Raymond na si Roger. Sa gitna ng sunod-sunod na mga mapangahas na krimeng na iulat, pagtitiyak ng gobyerno. We're rather confident that in the next 2-3 weeks we'll be reversing this crime wave as many people put it. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Ilang taxi driver nangangamba na iwasan na sila ng pasahero kapag nakapag-recalibrate na sila ng metro at tumaas na ang pasahe. Tuloy naman ngayong araw ang resealing at recalibration ng metro ng mga taxi na nagtatapos sa plakang 1 at 6. Mula sa Quezon City, may live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, magandang umaga, Iga, na tinatayang 300 mga taxi ang lumilibot ngayon sa buong Metro Manila ang recalibrated na ang mga metro. Ibig sabihin ay pwede na magtagsigil ang mga driver nito. Pero Igan, dahil sabay na pumapasada ngayon, itong mga taxi